lindol, pagsabog ng bulkan, at mismong pandemya. Maliban sa kanyang professional na tagumpay, siya rin ay isang taong simple at mapagkumbaba. Kanyang kinagigiliwan ang pagbabasa ng mga aklat, panonood ng mga dokumentaryo at live streaming na ginagamit niya bilang paraan ng pagbabahagi ng impormasyon at inspirasyon sa iba. Isang karangalan pong ipakilala sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita. Sabay-sabay po tayong tumayo. At palakpakan natin si Ginoong Kate Brian Maala Malabanan. Maupo tayong lahat. Maraming salamat, Ma'am Rowena Berenya, sa inyong magandang pagpapakilala sa akin. Sa punong guro ng eskwelahan ito, Ma'am Rowena P. Berenya, sa aking sa mga guro, especially sa aking mga dating guro, sa mga PTA officers headed by Mariel Marasigan, sa mga barangay officials na nandito, headed by Captain Mars Malabanan and John Edison Mahinay, to my family, to all parents, and most especially the graduates of Batch 2025, isang mapagpala at ligtas na umaga sa ating lahat. Nais kong batiin ang mga magulang at ang mga nagsipagtapos ng Batch 2025. Nais ko rin ipahayag ang aking taos-pusong pasalamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon bilang inyong maging panauhing tagapagsalita sa araw na ito. Ang inyong araw ng pagtatapos ay isang malaking karangalan, kaya isang karangalan ang mapunta bilang inyong panauhing tagapagsalita sa araw na ito. Makwento ko lamang, mahigit 2 linggo na ang nakakalipas, nakatanggap ako ng isang balita mula sa aking ina na ang mga guro ng paaralang ito ay nagtungo sa aming tahanan para sa isang mahalagang pakay. Ito ay para kunin daw ako as guest speaker ng pagtatapos ngayong taon. Ngunit, bigla akong napaisip. Sabi ko noon, bakit ako? Hindi pa naman ako ganun katagumpay. Sabi ko noon, at saka, hindi naman ako nagtapos bilang honor student sa paaralang ito. Kaya napaisip talaga ako, bakit ako ang napili ng aking mga guro? Ngunit sa kabilang banda, naisip ko rin na hindi lamang naman siguro puro grades lamang ang sukatan ng tagumpay. Siguro, kaya rin siguro ako napili ng mga dati kong guro ay siguro sa aking pananaw at prinsipyo sa buhay. Siguro dahil nga doon. Isang pagbabalik tanaw lamang. Mahigit 8 taong na nakakalipas, taong 2007, ako ay nakatayo sa inyong kinatatayuan ngayon. Nakikinig, nagdiriwang at tinatangkilik ang bawat sandali. Marami ang alaala dito sa ating paaralan na humubog sa aking pagkabata. Sino ba namang makakalimot as elementary student sa pagsusulat ng formal team at hindi formal? Sino ba namang makakalimot sa mga pag-aaral ng paksa tulad ng parts of speech sa English, bahagi ng pananalita sa Pilipino, at syempre ang human anatomy at states of matter sa science and health. Syempre, siguro, ang isa sa paborito kong subject noon ang HECASI o ang Heograpiya, Kasaysayan at Sibika. Siyempre, special mention si Teacher Glenda.
At syempre noon sa sining at saka sa PE, special mention si Teacher Ruby, teacher ko yan doon sa... At syempre, bagamat hate kong subject noon, pero nang dahil dito naging matatag ako, ito ang mathematics. Special mention Teacher SP, teacher ko sa math noon. Noon ding panahong iyon, isa rin bilang mga estudyante ng paaralang ito, kinatatakutan din namin noon ang panahon ng flag ceremony. Dahil ang flag ceremony noon, uso pa ba yun ngayon, yung mga pumipili ng estudyante tapos magre-reset ng multiplication table? Oo, kasi noon lagi kayo kinatatakutan noon. Kasi noon, laging pag hindi ka nakapag-recite, merong punishment lagi sila noon na tatayo ka ng matagal sa may flagpole. At syempre ang recess, masaya din noon, lalo na yung mga panindang pagkain ng Tilayla. At syempre, pag tanghali o hapon, naglalaro kami ng mga kaibigan, kaklase ko dito sa may playground noon, dito kayo sa may bandang ito. Na kung minsan, pag sumusobra ang aming mga paglalaro, napapaglita kami ng aming mga guro. Mabahagi ko rin lamang, noong ako'y nasa elementarya, isang simpleng buhay lamang kami. Ang tatay ko noon ay nagkakambing, ang nanay ko naman noon ay nasa bahay, isang housewife. Ngunit sa kabila ng sitwasyon na iyon, malaking pasalamat ko sa aking mga magulang. Dahil kahit ganun ang buhay namin, napipili nila lagi akong pasanay sa mga iba't iba school activities. Ang aking ina din noon ang aming nagsisilbing tutor sa bahay kasi pag may mga hindi ka maintindihan dito sa school, lagi siya ang tutor namin. Kaya nga sabi ko noon, mas okay pa siguro may tutor kasi pag nanay laging may turret, may palo pa. Noon naman ako mag-high school, ganun pa rin, same situation. Isa rin lamang akong karaniwang estudyante. Mahiyain at lagi nasa isang sulok. Ngunit sa usaping pamilya naman, nag-uumpisa na siguro mga tangat ng aming buhay. Kasi ang tatay ko noon nag-start na siguro magtrabaho sa Amerika. Bahagi ko din lamang, nung ako'y malapit nang magtapos sa high school, nung kailangan ko nang pumili sa napapasukang kolehiyo, kumuha ko ng entrance exam sa Lyceum of the Philippines University, Batangas. Na kung saan, first choice ko sana ilay ng medicine is either medtech or physical technology. Siguro dahil na rin sa impluensya ng aking ina, na isang medical graduate. At siguro sadyang naniniwala siguro ako sa destiny kasi hindi ko rin alam kung paano ako napunta sa Quezon Tourism. No, ako'y nasa kolehiyo na, hindi rin siguro madali ang kolehiyo kasi as a tourism student, hinasa kami kung paano ang pagme-memorize siguro ng world map, tulad ng world map, mga batas sa ibang bansa at kanilang mga kabisera at saka mga pera. As a tourism student also, tinuruan din kami kung paano pakikihalubilo sa tao at tamang pagpresenta ng sarili sa iba. Bagamat mahirap, mas pinili kong maging matatag sa kabila ng pagsubok dahil na rin sa suporta ng mga taong nakapaligid sa akin, lalo-lalo na ang aking pamilya. Noong college ako, sinikap ko rin magpakitang gilas sa aking pag-aaral. At sa aking unang 2 taon, awa ng Diyos, napabilang naman as Dean's Lister. At noong college din ako, aktibo na rin ako sa pagsali sa iba't ibang organisasyon sa aming school at syempre sa iba't ibang tourism and hospitality skills competition na kung saan awa ng Diyos nagwawagi naman. Noon ding college, may mga pagkataon din na nakapag-OJT ako sa iba't ibang lugar at kumpanya dito sa ating bansa na kung saan nahirang din ako as kanilang best trainee. Ngunit sa kabila ng aking pagpupursigi ng college, sa kasabihang palad, hindi pa rin ako nagtapos as honor student. Bagamat nakakalungkot, naniniwala akong may dahilan ang Diyos at may magandang plano pa siya para sa akin. After graduating college, hindi pa rin natapos ang mga pagsubok. Marami pa rin pagsubok ang dumating. Nandiyan na ang mga rejections sa pag-apply ng trabaho at ang bigat ng hamon ng buhay ay mas ramdam na. Minsan may mga pagkakataon na ibang mga tao nakapaligid sa iyo ay magdududa sa iyong kakayahan.
Ngunit sa awa ng Diyos, after ng maraming rejection sa pag-apply, tunay nga namang napakabuti ng ating Panginoon. Dahil nabigyan naman ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa ilang mga kilalang 5-star hotel sa Manila. Pagkatapos ko magtrabaho sa hotels, lumipat naman ako sa aviation industry. At awa ng Diyos, hanggang ngayon nandun pa rin ako. Bilang isang airline ground crew, tunay nga namang challenging ang karir na ito. Andyan na ang night shift, mamiss mo ang mga family gatherings kasama na ang Pasko, Bagong Taon at anniversaries. At syempre, another struggle din namin sa trabaho ito ay noong panahon ng pandemya. Dahil ang airport noon ay patuloy pa rin ang operasyon. Ngunit sa kabila ng mga panganib, napakasarap sa feeling na tawagin kang isa sa mga modern heroes ng panahong yon. Being in an aviation industry is fun but yet tiring. Pero minsan naman mararamdaman mo ang pagod. Hindi mo na mararamdaman ang pagod kung gusto mo talaga ang ginagawa mo. Kaya advice ko sa inyong lahat, choose your profession that will make you happy while continuing inspired to others. At saka mabahagi ko lamang bilang ground crew, natuto rin ako sa tamang pakikihalubilo sa tao dahil nabigyan din ako ng oportunidad na makaharap ang mga ilang kilalang tao dito sa ating lipunan tulad ni na Pangulong Bongbong Marcos, dating Vice Presidente Leni Robredo, at syempre ang ambassador ng China dito sa Pilipinas. Ang inyong pagtatapos ay simula lamang ng inyong pagtahak sa totoong hamon ng buhay. I am telling to all of you, hindi ito magiging madali. May mga pagkakataon na panghihinaan kayo ng loob, but your determination will lessons that you learn in the school, and with your support system, you will get through it, and in the end, it will be worth it. Habang tinatahak nyo ang landas patungo sa inyong mga pangarap, nais kong ibahagi ang ilang mga paalala. Una, huwag matakot sa mga hamon. Ang bawat hamon ay pagkakataon upang matuto at magtagumpay. Gaya ng isang kasabihang, prepare to fail. Ang kabiguan ay bahagi ng buhay. Minsan, maaari mong maramdaman na ang mundo ay laban sa iyo. Ngunit tandaan mo na ang tagumpay ay hindi madaling makakamtan if you continue to strive and efforts will be rewarded. Ikalawa, laging magpasalamat. Ang pasasalamat ay isang mahalagang paalala na ang tagumpay ay hindi mo makukuha mag-isa. Ngunit kung nandyan ang iyong mga magulang, mga guro, mga kaibigan upang gabayan ka, makukuha mo rin ito. Ikatlo, value your connections. You will meet people along the way. Learn to connect with the good ones dahil malaking bahagi ng mga desisyon mo sa buhay ay depende sa mga taong makakasama mo. Sabi nga nila, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ikaapat, focus your goal. There are many distractions all the way. Learn to focus on truly matters. Ikalima, patuloy na mag-aral at magsumikap. Ang edukasyon ay hindi lamang natatapos sa isang school graduation. Ang tunay na pagkatuto ay walang katapusan. Kung sa English baga, is a lifelong learning commitment. Laging maging bukas sa bagong kaalaman at pagkakataon upang mapaunlad ang iyong sarili. Gaya ng paalala doon sa may gate ng ating paaralan, strive for the best and the best will be achieved. At higit sa lahat, maging mapagpakumbaba. Kahit na matagumpay ka ng tao, tandaan mo, mahalaga ang pagiging mapagpakumbaba. Huwag mong kalimutan ang mga taong tumulong at sumuporta sa iyong paglalakbay. Siyempre, nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang aking pamilya, especially ang aking mga magulang. I know, especially ang tatay ko, I know you're watching via live stream. Tatay, salamat sa inyong pagtsatsaga magtrabaho sa malayo para mabigyan kami ng magandang bukas.
To my nanay, she's presently here. Nanay, thank you sa mga pag-intindi niyo sa amin. Salamat. Kulang aside ang salamat para iparamdam namin sa inyo ang aming pagmamahal. At syempre sa aking kapatid. Sa aking kapatid, salamat. Sa mga suporta mo sa akin, lalo na noong panahon ng pandemya na kung saan kahit kailan nanay noon dahil hindi nga ako makauwi noon. Isa ka sa nagtsatsagang mag-drive from Manila to Batangas para lang ako inyong madalaw ng panahon ngayon. Salamat. Ang tema ng pagtatapos na ito ay henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pagbubuo ng mas matatag at mas maunlad na bayan. Kayong mga nagsipagtapos sa araw na ito, ang bagong henerasyon na magdadala ng pag-asa, liwanag at pagbabago sa ating bayan. Ang inyong pagtatapos ay hindi lamang ang tanda ng inyong tagumpay sa akademya, kundi ito rin ay sumisimbolo sa kolektibong pagnanais na magtagumpay sa bawat isa. At syempre, nais ko rin pasalamatan ang aking mga dating guro, Teacher Ruby, Teacher Glenda, Teacher SP. Ayan. Pasensya na sa ibang teachers na hindi ko babanggit dahil, sorry, hindi ko kasi kayo naabutan dito. Syempre kay Teacher Juliet, salamat din. Lagi niyo rin tatandaan na ang tagumpay ay hindi lamang masusukat sa isang mga material na bagay o ang mga matataas na posisyon sa buhay. Ito ay isang palaglalakbay na puno ng pagsubok, sakripisyo at determinasyon na sa bawat hakbang patungo sa tagumpay natututo tayo sa ating mga pagkatalo at kahinaan. At dito nagsisimula ang tunay na halaga ng tagumpay. Hindi ito isang madaling proseso. Ngunit sa bawat pagsusumikap at pagtsatsaga, makakamtan mo rin ang inaasam na tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay hindi palaging nakabase sa mga external na bagay, kundi sa pagkakaroon ng kasiyahan at kapayapaan sa sarili. Ang pagpapahalaga sa bawat hakbang at pagninilay sa mahalagang bahagi ng tagumpay kaysa sa anumang mga parangal o premyo. Sa huli, ang tagumpay isang personal na pagdiriwang ng bawat hakbang na nilakbay natin upang matutunan ang mahalagang bagay sa buhay. Graduates, sa bawat hakbang na inyong tatahakin, huwag kalimutan